Sa probinsyang hitik sa likas na yaman at kultura sa Catanduanes, patuloy na pinahahalagahan at tinatangkilik ang mga tradisyonal na pagkain gaya ng latik. Kakaning gawa sa malakit at gata ng nyog na nakabalot sa dahon ng saging. Bagamat may mga kilala ng gumagawa ng latik sa isla ng Catanduanes, mayroon pa din namang mga iilan na gumagawa para sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. At isa sa patuloy na gumagawa at naglalako ng latik ay si Nanay Josie Dilantar mula sa Kabihian sa bayan ng Verac. Nagpuon ako kaini pag gibo ning latik since pandemic. Takang pandemic baga masakit di ka pwedeng magpaluwas baga, tapos siyempre di maka ang agum ko makakayod tabaw baga pandemic. Ini ang naisipan kong gibuhon. Yung mama ni agum ko gagibo ka ini. Tapos naggagibo ka ini tapos baging iyong naisipan kong gibuhon. Pig-try ko lang talaga, ma'am. Na yun, tapos sabi ko, pwede pa na nining ipadagos ta. Patok siya, ma'am. Mula sa isang simpleng ideya noong panahon ng pandemya, unti-unting naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Nanay Josie ang paggawa ng latik. Sa paggawa nito ay hindi karaniwan ang proseso. Mula sa paghuhugas ng malagkit na bigas, ibinababad muna ito sa tubig hanggang pumantay sa lebel ng bigas. Matapos itong ipatuyo, inihahanda naman ang dahon ng saging sa pamamagitan ng paggupit sa tamang sukat. Ilalagay ang malagkit sa dahon, ibabalot at tatalian ng mahigpit. Kapag natalian na, isasalang na ito sa kaldero at lulutuin sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Kapag luto na, iaahon ang mga balot at patutuluin muna upang maalis ang sobrang tubig bago ito ihain. At syempre, ang mas nagpapasarap, ang sauce na gawa mula sa pinakuluang gata ng nyog na hinaluan ng asukal o panotsa hanggang sa ito ay mag-caramelize. Apart from na ang pagkatimpla niya, suno ko. Nananamitan ko sa nyog, duman sa sauce. And I really like it. I think dapat mag-encourage pa kita. Ninda ko na ayog ki Josie na magibo manin iba pang kakanin. Like, sige, kung latik-latik, edi. What about ibos? I like Josie's latik. Sa abot kayang presyo at kakaibang lasa, hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na bumabalik ang mga tumatangkilik sa latik ni Nanay Josie. Lalo na, ma'am, na day ako nakalatik, ma'am. Ay baga kagaayan mo na ako din di. Diga chayat na ako, ni maglatik na ako, na-miss na namit ning latik ko. Sa kabila ng simpleng pasilidad sa kanilang bakuran, patuloy naman ang pagdating ng mga suki, lalo na tuwing may mga okasyon. Mabinta ang latik ko pag season, Pasko, 24, tsaka New Year. Tapos mga okasyon na piyesta, tapos mga pasalubong. Mula sa simpleng bakuran sa Kabihian, nagsimula ang latik ni Nanay Josie sa 30 peraso bawat araw. Sa pagdami ng mga suki, umabot na sa 100 to 150 peraso ang normal niyang produksyon. At 300 to 500 peraso naman ang bawat order tuwing may okasyon. Hangad ni Nanay Josie na may pagpatuloy ang paggawa ng latik sa buong Catanduanes at mapanatiling buhay ang tradisyong ito. Chris K. Visaya, Bicol.ph